Kumusta mga kasaliksik? Maraming palatandaan na paunti-unti nang nakokontrol ng Ukraine ng Russia. Hindi man ito halata pero nararamdaman na ito sa mismong bansa ni Putin, ang bansang Russia. Si Vladimir Putin ay matagal nang kilala sa pagpapakita ng imahe bilang tagapagtanggol ng Russia. Ipinapalabas niyang siya lamang ang humaharang sa ganap na kaguluhan ng bansa. Subalit, unti-unting nagkakabutas ang maingat na hinubog niyang reputasyon at mabilis itong bumabagsak. Mula sa mga kabiguan sa militar hanggang sa mga problemang panloob, malinaw na hindi na siya ang leader na malakas at kontrolado gaya ng dati niyang ipinakikita. Noong 2022, ang Moscow Theater hostage crisis ay nagbigay ng malinaw na halimbawa ng pagkukulang ni Putin. Imbes na magpakita ng lakas, ang kanyang naging tugon ay nagpamalas ng isang leader na tila nawalan na ng kontrol sa kanyang mga tao at militar. Ayon sa British expert na si Roger Boyce, isa itong malaking dagok sa reputasyon ni Putin na pangunahing nakasalalay sa kanyang imahe bilang isang matatag na leader. Ang tanong ngayon, kung hindi niya kayang protektahan ng Russia, bakit pa siya nararapat na manatili sa pwesto? Ang sitwasyon ay lalong lumalala. Nalulugi ang Russia sa mga giyera, tinatamaan na ng drone strikes ang Moscow, at maging ang sariling mga mamamayan ni Putin ay unti-unti nang tumatalikod sa kanya. Ang imahe niyang malakas ay pinuputakti ng mga bitak at mukhang malapit na itong tuluyang gumuho. May tuturing na pundasyon ng kapangyarihan ni Putin ang pagpapakita niya bilang dakilang tagapagtanggol ng Russia. Ginamit niya ang kanyang mga aksyon at estratehiya upang mabuo ang imahe bilang isang malakas na leader. Sa mga pagkakataong tinatanong ang kanyang mga desisyon, kadalasan ay binabaliwala niya ito at ipinapakita ang lakas upang patahimikin ang mga kritiko. Isang halimbawa nito ang insidente sa Davos kung saan tinanong siya ng isang Amerikanong mamamahayag. Sa halip na sagutin ang tanong, tinawanan at minaliit niya ang mamamahayag. Tinutok ang usapan sa suot nitong singsing. Sa ganitong paraan, inililihis niya ang usapan mula sa mahahalagang issue. Isang taktika na laging ginagamit niya sa lokal at internasyonal na eksena. Sa mas malaking saklaw, ipinapakita ni Putin ang lakas ng Russia gamit ang kanilang puwersang militar. Naging malinaw ito sa pag-aneksa ng Crimea noong 2014 at sa pagsalakay sa Georgia 6 na taon bago nito. Ang kanyang retorika ay laging nakatuon sa pagpapakita na siya ang tanging may kakayahang protektahan ng Russia. Subalit, ang mga makabayan niyang pananalita at mga gawang militar ay hindi laging nagtatagumpay. Ang Moscow terrorist attack ay nagbigay diin sa kahinaan ng kanyang sinasabing depensa at hindi nakatulong ang pagsisi niya sa Ukraine sa kabila ng malinaw na gawa ito ng mga Islamistang fundamentalista. Higit pang napinsala ang imahe ni Putin nang maglunsad ang Ukraine ng isang biglaang pagsalakay sa Kursk Oblast noong August 2024. Sa kabila ng pagsisikap ng Kremlin na paliitin ang laki ng problema, mabilis na nakakuha ng mahigit 400 milya kwadrado ng teritoryo ang Ukraine. Dahil dito, napilitan si Putin na humingi ng tulong mula sa North Korea, isang hakbang na nagpapakita ng desperasyon. Ang ganitong pagdepende sa ibang bansa ay nagdulot ng kahihiyan sa mga Ruso, na dati naniniwalang hindi kailanman mangyayari ito sa ilalim ni Putin. Hindi rin nakatulong ang patuloy na pagdurusa ng mga ordinaryong mamamayan ng Russia, ang Special Military Operation, na inakala nilang matatapos sa loob ng ilang araw ay nauwi sa digmaang nakakapagod. Noong November 2024, iniulat ng Ukrainian Ministry of Finance na umabot na sa halos 696,000 sundalong Ruso ang nasawi. Samantala, ang drone attack sa Moscow noong September 2024 ay nagresulta sa pagkasira ng mga gusali at pagkamatay ng isang sibilyan. Muling nagpapakita na hindi kayang protektahan ni Putin ang sariling kabisera mula sa mga atake. Ang mga pangyayaring ito ay naglalantad sa malaking problema ni Putin. Ang kanyang imahe bilang tagapagtanggol ay unti-unti nang nawawala. Ang dating tiwalang ibinigay ng mga mamamayan sa kanya ay napalitan ng pagdududa. Kung patuloy ang mga ganitong pagkatalo, hindi malayong mauwi ito sa mas malalang krisis, kabilang na ang posibilidad ng digmaang sibil sa loob ng Russia. Ang kawalan ng kakayahan ni Vladimir Putin na harapin at mabilisang mag-adjust
sa mga krisis ay nagiging malinaw habang patuloy na lumalabas ang mga suliranin. Isang halimbawa nito ang nangyari sa Kursk Oblast, kung saan ang mabagal niyang tugon ang pangunahing dahilan kung bakit napasailalim ito sa state of emergency. Sa kabila ng ilang buwan mula nang mangyari ang pagsalakay ng Ukraine, nananatili pa rin sa kontrol ng Ukraine ang nasakop nilang teritoryo. At tila ang mismong populasyon ng Russia ay nakakaramdam na ng pait ng sarili nilang karanasan. Ayon sa Institute for the Study of War, ISW, marami pang insidente kung saan mabagal ang naging tugon ni Putin. Nang magbigay ng malakas na depensa ang Ukraine laban sa kanyang inisyal na pagsalakay, inabot si Putin ng ilang buwan bago niya binago ang kanyang estratehiya. Patuloy niyang inatake ang mga pinakamalalaking target gamit ang kakulangan sa puwersa. Ayon sa ISW, ang mobilisasyon ng karagdagang persa ay nangyari lamang matapos ang pagkatalo ng Russia sa Kharkiv noong September 2022. Sa kabila ng malaking bilang ng mga nasawing sundalong Ruso, patuloy na ginagamit ni Putin ang parehong taktika. Tila walang pakialam sa epekto nito sa ordinaryong mamamayan. Ang ganitong mga naantalang tugon sa tunay na mga suliranin ay nagpapakita ng tunay na anyo ng leader ng Russia. Si Putin, na nagtataguyod ng imahe bilang tagapagtanggol, ay hindi pala kayang tuparin ang pangakong iyon. Ito ay nagdudulot ng malalim na problema para sa kanya dahil unti-unti nang tumatalikod ang mga tao sa kanya. Ang imahe ni Putin bilang isang strongman ay hindi lamang nagagamit sa pagpapakita ng lakas sa pandaigdigang entablado, kundi pati na rin sa pagpatay sa mga dissenting boses sa loob ng bansa. Subalit, nagiging mas maingay ang mga tumututol sa kanya. Noong March 2024, iniulat ng Reuters na libo-libong mga Ruso ang lumahok sa mapayapang protesta na tinawag na Noon Against Putin sa pamamagitan ng pagsulpot sa mga polling station sa tanghali. Ang iba'y bumoto para sa mga oposisyong kandidato, habang ang ilan ay sadyang sinira ang kanilang balota bilang protesta laban sa hindi makatarungang eleksyon. Ang ilan ay isinulat ang pangalan ni Alexei Navalny, na noon ay nakakulong at namatay sa piitan bago ang eleksyon. Bagamat nanalo si Putin ng 87% ng boto, ang mismong posibilidad na magkaroon ng ganitong malawakang protesta sa ilalim ng mahigpit niyang pamamahala ay nagpapakita ng tumitinding galit sa kanyang liderato. Sa parehong panahon, bumagsak ang popularidad ni Putin ng 3.3% sa 73.6%. Batay sa datos ng Russian pollster na VTS-IOM. Bagamat maaaring mukhang maliit ito ang pinakamalaking pagbagsak sa kanyang approval rating mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine. Noong September 2024, isang poll mula sa Chronicles at ExtremeScan ang nagsiwalat na 49% ng mga Ruso ang nais ng agarang pag-atras mula sa Ukraine, isang pagtaas ng 10% mula sa resulta ng katulad na poll noong February 2023. Ipinapakita ng mga resulta na ang opinyon ng mga tao tungkol sa digmaang ito ay patuloy na lumalala. Ayon sa ulat ng Foreign Policy noong July 2024, marami sa mga Ruso ang naniniwalang wala silang mapapala mula sa special military operation ni Putin. Sa halip, ang nakikita nila ay isang leader na nagdulot ng libo-libong nasawi, nag-imbita ng mga pag-atake sa kanilang sariling teritoryo, gaya ng Moscow at Kursk, at tila nawawala na sa tamang direksyon bilang leader. Ang suporta ng mga mamamayan ay napakahalaga sa pananatili ni Putin sa kapangyarihan. Bagamat siya ay isang autokrata, alam niyang ang kanyang mga tao ang pundasyon ng kanyang pamumuno, kaya't matagal na niyang pinagtitibay ang imahe ng pagiging malakas. Subalit, isang damdaming politikal na sinisismo ang lumalaganap sa Russia, dulot ng pag-intindi ng mga tao na palagi silang nililinlang. Sinasalamin ng kasabihang laban ng television laban sa refrigerator ang puwang sa pagitan ng nakikita nila sa state-run television at ng tunay na nararanasan nila sa pang-araw-araw na buhay. Si Putin, na dati nakadepende sa kawalang pakialam ng karamihan, ngayon ay nahaharap sa isang populasyong hindi na madaling patahimikin. Ang tanong ngayon, hanggang kailan niya mapapanatili ang imahe ng pagiging tagapagtanggol habang lumalalim ang galit ng mga tao laban sa kanya? Ang mga mamamayan ng Russia ay nais lamang mamuhay ng tahimik,
malayo sa mga intriga ng politika ni Vladimir Putin. Subalit, ang patuloy na pagkagising ng mga tao sa kanilang kamalayang politikal ay nagdudulot ng malaking hamon kay Putin. Ito ang posibleng magtulak sa Russia patungo sa digmaang sibil. Noong presidential elections ng 2024, libu-libong Ruso ang aktibong nagprotesta sa kabila ng takot sa mahabang record ni Putin sa pagdurog sa kanyang mga kalaban sa politika. Halos kalahati ng populasyon ang pabor na umatras na mula sa digmaan sa Ukraine at patuloy na bumabagsak ang popularidad ni Putin, lalo na matapos ang pagsalakay sa Kursk. Ang mga senyales ng pagtutol na dati tila hindi umiiral ay unti-unti nang nagiging mas malakas. Ang dati apatya ng mga Ruso na nagpanatili kay Putin sa kapangyarihan ay nagiging oposisyon. Habang nangihina ang kapit ni Putin sa kanyang kapangyarihan, tumataas naman ang posibilidad ng digmaang sibil. Alam ni Putin ang panganib na ito, kaya't noong unang kalahati ng 2024, nagsimula siyang palakasin muli ang kanyang pundasyong politikal. Sa buwan ng Mayo 2024, iniulat ng Guardian kung paano pinagtibay ni Putin ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-angkop sa military-industrial complex na nilikha ng digmaan sa Ukraine. Pinalitan niya si Sergei Shoigu bilang defense minister ng isang mas mapagkakatiwalaang tao, si Andrei Belasov. Si Shoigu, na noon ay itinuturing na isa sa mga maimpluwensyang opisyal, ay inilipat bilang pinuno ng Russia's Security Council. Samantala, si Nikolai Patrushev, na matagal nang sinasabing posibleng kahalili ni Putin, ay inilagay sa isang halos walang kabuluhang posisyon bilang presidential aide para sa shipbuilding. Ayon sa mga ulat, ang mga pagbabagong ito ay hindi tungkol sa integridad o kakayahan ng mga opisyal, kundi tungkol sa pagtanggal ng anumang banta sa kapangyarihan ni Putin. Sa ganitong paraan, natanggal niya ang mga potensyal na kalaban mula sa kanyang paligid. Si Belasov, na kilalang economist, ay tapat kay Putin at walang sariling base ng suporta. Taliwas kay Shoigu na may impluwensya sa labas ng Kremlin. Ang ganitong estratehiya ay tila nagpapalakas ng kontrol ni Putin, ngunit nagdadala rin ito ng mga bagong problema. Ang pagkakaroon ng mga opisyal na hindi handang magbigay ng oposisyon ay nagiging sagabal sa pangmatagalang pamumuno. Ayon kay Mark Galeotti, direktor ng Mayak Intelligence, ang mga bitak sa loob ng Kremlin ay maaaring magresulta sa tuluyang pagbagsak ng kapangyarihan ni Putin, lalo na kung magpapatuloy ang kanyang kabiguan sa digmaan sa Ukraine. Bukod sa politika, ang ekonomiya ng Russia ay nahaharap din sa matinding problema. Ayon sa Carnegie Endowment for Peace, ang ekonomiya ng Russia ay nasa peligro ng sobrang pag-init. Ang inflation ay malayo sa target na 4% na naitala sa pagitan ng 8 at 8.5% noong dulo ng 2024. Ang mataas na interest rates ay nagpapahirap sa maraming sektor. Bagamat may mataas na GDP growth at tumataas ang mga sahod, ang lahat ng ito ay nakadepende sa ekonomiya ng digmaan na nilikha ni Putin. Ang tanong, ano ang mangyayari kapag natapos ang digmaan? Hindi handang sagutin ni Putin ang tanong na ito, kaya't wala siyang interes na itigil ang laban. Habang patuloy ang mga suliraning ekonomiko, ang epekto nito ay unti-unting nararamdaman ng mga ordinaryong mamamayan. Habang dumaranas ng kahirapan ng maraming pamilya, malinaw na ang kasalukuyang sistema ni Putin ay hindi sustainable. Ang kanyang pagdepende sa militarisasyon at kontrolado niyang mga opisyal ay maaaring magdulot ng mas malalang krisis sa hinaharap. Ang tanong ngayon, hanggang kailan kayang suportahan ng mga tao at ng sistema ang isang leader na patuloy na nalalayo sa kanyang mga pangakong proteksyon at pag-unlad? Ang Russia ay tila nasa bingit ng digmaang sibil habang unti-unting nawawala ang kontrol ni Vladimir Putin sa bansa. Ang tumataas na inflasyon at mga problema sa interes ay nagpapahirap sa pamumuhay ng mga ordinaryong Ruso. Bagamat hindi sapat ang mga isyong ito upang magdulot ng digmaang sibil ng mag-isa, kapag isinama ito sa pagbagsak ng imahe ni Putin bilang isang strongman, ang tumataas na sentimentong kontra-digmaan at ang kaguluhan sa Kremlin, nagiging malinaw ang larawan ng lumalaking gulo sa Russia. Habang nahihirapan si Putin na ipanatili ang kanyang kapangyarihan, unti-unting bumabaling ang mga Ruso laban sa kanya.
Sa kabila nito, karamihan sa mga mamamayan ay hindi pa handang mag-alsa laban sa leader nila, maliban na lamang kung may isang makapangyarihang tao na magpapasimula nito. At dito pumapasok ang mga grupong mersenaryo at oligarko. Sa mga unang yugto ng digmaan sa Ukraine, umasa si Putin sa mga grupong mersenaryo tulad ng Wagner. Subalit ang kawalan niya ng direktang kontrol sa mga ito ay nagdulot ng mga suliranin. Noong Hunyo 2023, si Yevgeny Prigozhin, leader ng Wagner, ay pansamantalang kinuha ang kontrol sa mga military site ng Russia sa Rostov-on-Don. Ang kanyang panandaliang marcha patungong Moscow ay nagbigay diin sa akusasyon niyang nagsisinungaling si Putin tungkol sa layunin ng digmaan, pati na rin ang umano'y pagpatay sa mga sundalo ng Wagner gamit ang friendly fire. Bagamat mabilis na napigilan ng insurhensya, namatay si Prigozhin sa isang misteryosong pagbagsak ng eroplano noong Agosto 2023. Hindi natapos dito ang problema ni Putin. Noong Agosto 22, 2024, iniulat ng The Hill na si Georgy Zakrevsky, leader ng isang pribadong grupong militar, ay nanawagan sa mga Ruso na patalsikin si Putin. Ayon kay Zakrevsky, ang Russia ay nasa malubhang kalagayan na pinatunayan ng mga pag-atake ng drone hanggang Moscow at St. Petersburg, pati na rin ang malawakang pagkatalo ng Russia sa Black Sea Fleet. Ang kanyang panawagan ay isang lantaran at aktibong hakbang upang pasiglahin ang hukbong militar na bumaligtad laban kay Putin. Samantala, ang mga oligarko na dating sumuporta kay Putin ay nagsisimula ng magsalita laban sa kanya. Noong Agosto 2024, kinundena ni Oleg Deripaska, isang bilyonaryo, ang digmaan at hinimok ang isang walang kondisyong tigil putukan. Binatikos din niya ang sobrang paggastos ng Russia sa digmaan na umabot na sa mahigit $211 bilyong. Isa pang oligarko, si Arkady Voltsov, ay tinawag na barbaric ang pagsalakay sa Ukraine, habang si Oleg Tinkov ay tinalikuran ang kanyang pagkamamamayan ng Russia. Ang pagsasalita ng mga oligarko ay nagpapakita ng lumalalim na pagkakahati sa mga nakapaligid kay Putin. Ang mga taong ito, na dating nakadepende kay Putin para sa kanilang kayamanan, ngayon ay tila nag-aabang ng pagkakataong sumalungat. Habang lumalakas ang mga tawag para sa pagtigil ng digmaan, nagiging malinaw na ang brutalidad ng special military operation ni Putin ay nawawalan na ng suporta mula sa mga mamamayan, mersenaryo at maging ng mga pinakamayayamang tao sa Russia. Bukod pa rito, ang kaguluhan sa loob ng Kremlin ay nagpapakita ng desperasyon ni Putin na manatili sa kapangyarihan. Ang kanyang mga hakbang upang alisin ang mga posibleng kalaban ay nagbigay diin sa kanyang pangangailangan na protektahan ang sarili. Subalit, ayon kay Mark Galeotti ng Mayak Intelligence, ang patuloy na pagkatalo ni Putin sa Ukraine at ang lumalaking problema sa ekonomiya ay maaaring magresulta sa tuluyang pagbagsak ng kanyang kapangyarihan. Ang ekonomiya ng Russia ay nasa alanganing kalagayan. Ayon sa Carnegie Endowment for Peace, ang inflasyon ay lumampas na sa target nitong 4% at naitala sa pagitan ng 8 at 8.5% noong 2024. Ang mataas na interes at sobrang pagtutok sa ekonomiyang pangdigmaan ay nag-iiwan ng tanong, ano ang mangyayari kapag natapos ang digmaan? Ang sagot ay tila isang bangungot para kay Putin, kaya't patuloy niyang itinutulak ang digmaan sa kabila ng kawalan ng benepisyo nito para sa ordinaryong mamamayan. Habang lumalalim ang mga bitak sa kanyang pamumuno, mas nagiging malapit ang Russia sa isang posibleng digmaang sibil. Ang pagsasama-sama ng tumataas na oposisyon mula sa mga mamamayan, mersenaryo, oligarko, at maging sa loob ng Kremlin ay tila naghuhudyat na ang kontrol ni Putin ay unti-unting nawawala. Ang tanong, hanggang kailan niya maipapakita ang imahe ng pagiging makapangyarihan bago tuluyang bumagsak ang kayang rehimen?